Sa isang tahimik na baryo sa Hilaga ng Maynila, si Avelino Santos, isang batang aktor na may malalim na pananampalataya, ay nakaupo sa isang lumang upuan sa likod ng isang simbahan. Ang malambot na liwanag ng hapon ay dumaan sa mga bintana, nagiging sanhi ng mga anino ng simbahan na magsayaw sa mga dingding. Ngunit ang kanyang isipan ay abala. Ang kanyang buhay ay tila nakabitin sa isang hindi inaasahang desisyon. Avelino, tinawag siya ng isang pamilyar na boses mula sa likod. Si Isabel, ang kanyang matalik na kaibigan at tagapayo, ay lumapit na may malungkot na ngiti. Pumayag ka ba? Nakita ni Avelino na hawak ni Isabel ang isang sulat. Binuksan niya ito nang hindi iniisip ang laman. Ngunit sa oras na makita ang pangalan ng direktor sa itaas ng papel, ang kilig ay agad na pumasok sa kanyang katawan. Ito ay mula kay Emilio Navarro, tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Sagot ni Isabel na nakatingin sa kanya ng may mga matang puno ng katanungan. Ang tanyag na direktor na yon. Ang pelikula ay tungkol sa huling mga oras ni Kristo. Binanggit niya ang iyong pangalan, Avelino. Iniisip nila na ikaw ang tamang tao para sa papel. Tumayo si Avelino at nagsimulang maglakad pabalik at forth. Ang kanyang mga paa ay mahina ngunit puno ng pagmamadali. Alam niyang hindi madaling tanggapin ang isang papel na ganito kahalaga, lalo na para sa isang batang aktor tulad niya. Ngunit hindi rin niya kayang ipagpaliban ang isang pagkakataong ganito. Iyong alam, Isabel, sabi ni Avelino, habang ang kanyang mga mata ay tumitig sa sulat, hindi ko alam kung handa akong dalhin ang bigat ng papel na ito. Ang mga huling oras ni Kristo. Hindi ba't mahirap para sa isang tao na maglarawan ng ganoong uri ng sakripisyo? Ngunit si Isabel ay nagpatuloy. Avelino, hindi ito lamang tungkol sa acting. Ito ay tungkol sa pagbibigay buhay sa isang mensahe. Ang pelikulang ito ay hindi lamang tungkol sa kwento ng isang tao, ito ay tungkol sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Tumango si Avelino, ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nagsimulang mawala. Ibinaba niya ang sulat at tumingin sa dilim na dahan-dahang bumabalot sa simbahan. Kung ito ang kalooban ng Diyos, magiging handa akong tanggapin. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit nararamdaman ko na may dahilan kung bakit ako tinawag para sa papel na ito. Pagdating ng gabi, nagtipon ang mga paunahing tauhan sa isang lokal na restaurant sa Makati upang mag-usap tungkol sa mga detalye ng pelikula. Ang mga direktor, producers, at mga aktor ay nagsama-sama, at sa kabila ng mga negosasyon at mga komplikadong plano, ang pakiramdam ng di mabilang na sakripisyo ay dumapo sa bawat isa. Si Emilio Navarro, ang mahusay at kilalang direktor ng pelikula, ay isang tao na hindi madaling mapasaya. Ngunit may kakaibang init sa kanyang mata habang tinitingnan si Avelino. Avelino, sabi ni Emilio, hindi ko gusto ang mga pelikulang tahimik at mababaw. Ang pelikulang ito ay hindi tungkol sa mga magagandang shots at malalaking eksena. Ang pelikulang ito ay isang pagsubok sa ating pananampalataya, sa ating kakayahan na magtulungan at magdusa, nang walang kalaban-laban. At ikaw, Avelino, ang nakita ko na may kakayahang magdala ng tunay na damdamin at pananampalataya sa papel na ito, dagdag pa ni Emilio, ang mga salita niya ay parang mga huling pahayag na matagal nang pinapanday. Naiintindihan ko po, sagot ni Avelino, ang boses niya ay malumanay ngunit puno ng pagkakaroon ng kamalayan. Hindi lang ako umaasa na maging isang aktor, gusto kong maging bahagi ng isang bagay na may kahulugan. Si Lila, ang aktres na magtatanghal bilang asawa ni Pilato, ay nagpasya na makialam sa usapan. Avelino, hindi ko alam kung paano mo nagagampanan ang ganitong klase ng papel. Pero kung matutulungan kita, tutulungan kita. Habang binabalikan ni Avelino ang pag-uusap na yon, naramdaman niyang ang kanyang desisyon ay isang pagnanais na mas malalim pa kaysa sa isang pelikula lamang. Kung ito ay magbibigay sa kanya ng mas malalim na pagkakakilanlan at pag-unawa sa kanyang pananampalataya, kaya niyang magsakripisyo para dito. Bago matapos ang gabi, ang mga aktor at mga kasamahan sa pelikula ay nagpasya na magdasal upang magsimula ng malinis at matatag na ugnayan. Avelino ay tumayo kasama ang mga kasamahan at nagdasal ng taimtim. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at determinasyon. Amang Diyos, sabi ni Avelino habang ang mga mata ng buong grupo ay nakatuon sa kanya, gabayan mo kami sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang magampanan namin ang aming papel sa iyong kaluwalhatian. At habang ang mga mata nila ay nagtipon sa isang lugar ng pananampalataya, hindi nila alam na ang unang hakbang sa isang mahirap na paglalakbay ay nagsimula na.
Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang mga araw na sumunod sa unang pagpupulong ay puno ng paghahanda at tensyon. Sa mga nakaraang linggo, ang pelikula ay mabilis na naging isang malupit na hamon para sa buong cast at crew. Avellino at ang iba pang mga aktor ay nagsanay ng walang tigil sa mga eksena, at sa bawat araw, ang damdamin at dedikasyon sa kanilang mga papel ay tumindi. Ngunit may isang tanong na patuloy na nagmumulto sa isipan ni Avellino, handa na ba siya upang pasanin ang mabigat na krus ng karakter ni Kristo? Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagsasanay, nagpunta si Avellino sa simbahan upang magdasal. Siya ay naglalakad sa madilim na daan, ang kanyang mga paa ay gumugulong sa malamig na kalsada ng Makati. May kakaibang katahimikan sa paligid, at sa bawat hakbang, naramdaman niyang dumarami ang bigat na dala niya. Hindi ito simpleng papel para sa kanya. Ito ay isang responsibilidad na nagsimula ng mangyari sa kanyang mga kamay. Pagdating sa simbahan, pumasok si Avellino at agad naghanap ng isang tahimik na sulok. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon sa paligid. Ang simbahan ay tila puno ng mga lihim at alaala, at parang naririnig niya ang mga kaluskos ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Tumungko siya sa isang sulok, isinusumpa ang kanyang sarili upang magdasal. Habang ang lahat ay tahimik, isang tao ang lumapit sa kanya. Ang kanyang kaibigang si Isabel na may mga mata ng isang taong nag-aalala. Avellino, nagsimula si Isabel, nakita ko ang iyong mukha. Hindi ka na natutulog, hindi ba? Ano pa ang magagawa ko, Isabel? Sagot ni Avellino habang itinaas ang kanyang ulo. Tuwing umaasa ako na magiging handa ako, mas nararamdaman ko na mas malalim ang dugong ibubuhos ko sa pelikulang ito. Ang desisyon na ito ay hindi madali, Avellino, pero ito ang tinatawag na tunay na pananampalataya, sagot ni Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Si Avellino ay ngumiti ng bahagya. Ang hirap kayang ipaliwanag. Para bang may isang invisible force na nag-aalalangan sa aking isipan. May araw na nararamdaman kong tinatawag ako sa isang mas mataas na layunin, at may mga araw din na parang ang bawat hakbang ko ay isang pagninilay ng paghihirap na hindi ko kayang bitawan. At iyan ang tunay na daan ng krus, Avellino. Hindi ito magiging madali. Ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa. Puno ng sakripisyo ang daan na tatahakin mo, ngunit ito rin ang magbibigay sa iyo ng kaluwalhasyan, sabi ni Isabel, na may mga salitang puno ng paghihikayat. Sa kanyang mga salitang iyon, muling sumik ang isang malalim na liwanag sa loob ni Avellino. Bawat salita ni Isabel ay nagsilbing gabay sa kanya. Hindi na siya pwedeng mag-atubili. Kung maghihirap siya, ito ay magiging bahagi ng isang mas mataas na layunin. Mga ilang linggo bago ang simula ng mga aktwal na eksena, ang pelikula ay nagpasimula ng ilang mga pagsubok na may kinalaman sa pisikal at emosyonal na paghahanda. Si Avellino ay sumailalim sa mga eksperimento ng tunay na pagkapagod, at sa bawat araw ng rehearsal, ang kanyang katawan ay dumanas ng matinding pagsubok. Ang pinakamatinding pagsubok ay ang isang eksena kung saan kailangan niyang magbuhat ng isang mabigat na krus, ang tunay na timbang ng krus na ipinako kay Kristo. Isang araw, habang nagsasanay sa set, nahulog si Avellino mula sa isang mataas na platform, habang bitbit ang mabigat na krus na nagdulot ng matinding kirot sa kanyang katawan. Ang buong crew ay natigilan, at si Emilio Navarro, ang direktor, ay mabilis na tumakbo upang tiyakin kung si Avellino ay okay. Avellino, okay ka lang? Tanong ni Emilio, ang boses ay puno ng alalahanin. Pinilit ni Avellino na ngumiti, pero kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. Hindi pa ako sanay sa bigat ng krus, Emilio, sabi niya habang tumatayo. Pero, para kay Kristo, ito ay isang maliit na sakripisyo. Kailangan ko itong tiisin. Ganito talaga ang pelikulang ito, sabi ni Emilio habang ipinapakita ang masalimuot na pag-unawa sa kanyang mata. Ang bawat hakbang, bawat eksena, ay isang simbolo ng pananampalataya. Hindi lang sa pelikula kundi sa ating buhay. Pagkatapos ng insidente, si Avellino ay patuloy na nagpahinga at nag-recover, ngunit ang mga araw ay patuloy na lumipas at ang sakit na dulot ng kanyang katawan ay tila bahagi ng kanyang sinumpaang tungkulin. Higit sa lahat, ang kanyang espiritu ay patuloy na pinapalakas ng mga panalangin at ang mga mensahe ng kanyang mga kasamahan sa pelikula. Isa pang araw, si Lila, ang aktres na gaganap bilang asawa ni Pilato, ay lumapit kay Avellino habang siya ay nag-isa sa isang sulok ng set.
Avelino, nagsimula siya, alam ko kung gaano kahirap ito para sa'yo. Gusto kong malaman mo na narito lang ako kung kailangan mo ng suporta. Nagpasalamat si Avelino kay Lila, ngunit siya ay nahulog sa isang matinding pagninilay. Minsan, hindi ko alam kung kaya ko pa. Para akong isang tao na walang kaligtasan, ipinako sa isang krus na hindi ko kayang bitawan. Si Lila ay huminga ng malalim at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Avelino. Tandaan mo, Avelino, walang sakripisyo ang walang kabuluhan. Kung kailangan mong magdusa, ito ay magiging bahagi ng mas mataas na layunin. At kami, ang buong cast, ay narito upang magsakripisyo kasama ka. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat at lumulubog, ang lahat ng naroroon ay nagiging bahagi ng isang natatanging paglalakbay. Ang pelikula ay hindi lamang isang proyekto para kay Avelino. Ito ay isang pananampalataya na tinanggap niya. Isang daan na tinatahak ng walang katiyakan, ngunit puno ng pag-asa. Ang araw ay tila may kakaibang liwanag nang magsimula ang susunod na linggo ng paggawa ng pelikula. Habang ang buong set ay abala sa paghahanda para sa susunod na eksena, isang malalim na pakiramdam ng pagbabago ang dumaan sa mga kasamahan ni Avelino. Ang mga araw ng pisikal na pagsubok ay nagsimulang humalo sa isang espiritual na tensyon na ramdam ng bawat isa sa set. Wala nang makapagsasabi kung anong uri ng enerhiya ang pumapalibot sa pelikula, ngunit isang bagay ang tiyak, ang bawat hakbang nila sa paggawa ng pelikula ay tila isang hakbang patungo sa isang mas mataas na layunin. Si Avelino ay nagising isang umaga na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Puno ng mga alalahanin, naglakad siya papuntang set. Nang makarating siya, nakita niyang nakatayo si Isabel sa gilid, nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila may malalim na katanungan. Avelino, may nararamdaman ka bang kakaiba ngayon? Tanong ni Isabel, ang kanyang tinig ay may kabuntot na takot. Ang totoo, Isabel, hindi ko maintindihan, sagot ni Avelino, habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Bawat araw, parang may mas mabigat na bagay na pumipigil sa akin. Hindi ko ito maipaliwanag, ngunit tila isang puwersa ang umaabot sa amin, umaabot sa ating lahat. Isabel ay hindi makapagsalita agad. Tinignan lamang siya ni Avelino, alam niyang nararamdaman nito ang mga ganitong pangyayari, ang mga hindi maipaliwanag na pakiramdam, ang mga gabing puno ng pangarap at mga senyales na tila nakatago sa bawat sulok ng set. Habang ang araw ay lumulubog, isang malakas na tunog ang umabot sa lahat. Isang kidlat na hindi inaasahan ay pumutok sa kalangitan, sinundan ng malakas na kulog. Tumigil ang lahat. Ang set ay naging tahimik, at ang mga mata ng bawat isa ay tumingin sa langit, na puno ng mga nag-aalalang tanong. Emilio, tama ba ito? Tanong ni Avelino habang nakatingin sa langit. Ang alon ng hangin ay naging malamig, at ang mga ulap ay tila nagtipon sa isang makapal na pader na dumating mula sa karagatang malapit sa set. Si Emilio, ang direktor, ay hindi nakasagot agad. Ilang taon ko na ginagawa ang mga pelikulang ito, pero ito ay hindi normal, sagot niya, ang kanyang tinig ay may halong pagkabahala. Ang lahat ng mga kasamahan sa set ay natigilan. Ang hangin ay nagpatuloy sa paglakas, at sa isang iglap, ang isang batang figurante ay nagtakbuhan patungo kay Avelino, ang mga mata ng bata ay puno ng takot. May tao sa itaas, sigaw ng batang figurante. Si Avelino at ang iba pang mga crew ay napatigil. Ang batang iyon ay tiningnan sila ng may takot sa mga mata. Pagtingin nila sa taas, nakita nila ang isang makapal na ulap na nagmumukhang isang imahe. Hindi nila tiyak kung ano yon, ngunit ito ay may hugis na parang isang tao na nakataas ang mga kamay, tulad ng isang Diyos na nakatayo sa langit. Ang imahe ay tumagal lamang ng ilang segundo bago ito nawala sa kalangitan. Avelino, nakita mo ba yon? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Sagot ni Avelino, ang kanyang puso ay pumapalakpak ng mabilis. Ang tanong, ano ang ibig sabihin nito? Isang senyales, siguro, sagot ni Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan. Sa mga sumunod na araw, mas dumami pa ang mga kakaibang pangyayari. May mga teknikal na problema sa mga kamera, at ang mga ilaw ay patuloy na pumapalya sa tuwing tumatakbo ang kamera. Ang mga bagay na ito, bagaman maliit at maaaring simpleng aksidente, ay nagdulot ng isang malalim na takot at duda sa isipan ng crew. Isang hapon, habang ang buong cast at crew ay nagtipon para sa isang break, si Avelino ay naglakad papunta sa isang tahimik na bahagi ng set. Hindi niya kayang baliwalain ang mga senyales. Bawat hakbang na tinatahak niya ay naramdaman niyang ang kanyang mga paa ay umabot sa isang lugar na hindi siya makalabas.
Sa gitna ng kanyang pagmumuni, isang matalim na tinig ang nag-udyok sa kanya na lumingon. "Avelino, nagdadasal ka ba?" tanong ni Lila, ang aktres na gaganap bilang asawa ni Pilato, na lumapit sa kanya na may malalim na kababaan ng loob. "Lila," sagot ni Avelino nang tinitingnan siya. "Sa tuwing dumating ang mga ganitong sandali, sa tuwing parang may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, nagdarasal ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero nararamdaman ko na may isang bagay sa itaas na nagpapakita sa atin ng mga senyales." "Ito ba ang panahon para magdasal, Avelino?" tanong ni Lila na may pag-aalala. "Kasi nararamdaman ko rin yon. Parang ang set ay hindi lang isang set, parang may malalim na espiritual na kabuluhan ang lahat ng nangyayari. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng mas malalim na koneksyon sa bawat isa. Ang bawat kasamahan sa pelikula ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga espiritual na katanungan na mas malalim kaysa sa kanilang ginagawa sa araw-araw. Ang pelikula ay hindi na lamang isang proyekto, ito ay naging isang paglalakbay na nagtulungan ang bawat isa, at sa isang paraan o iba, ang kanilang mga buhay ay nagsanib sa mas mataas na layunin. Habang ang mga araw ay tumatakbo, ang bawat senyales sa langit ay patuloy na nag-iwan ng mga tanong sa kanilang mga isipan. Tinutuklas nila ang mas malalim na kahulugan ng pelikula, pati na rin ang kahalagahan ng kanilang mga sakripisyo. Ang lahat ng ito ay nagsilbing gabay para sa kanila, at tila bawat hakbang ay isang paglapit sa isang layunin na hindi pa nila ganap na nauunawaan. Sa kabila ng mga senyales at mga katanungan, ang pelikula ay patuloy na gumugulong. Ngunit isang bagay ang tiyak, wala nang makakapigil sa kanila. Ang kanilang pananampalataya, pagnanais na tapusin ang pelikula, at ang mga senyales sa langit ay nagsisilbing lakas upang magpatuloy, magtagumpay, at magtiwala sa mga misteryo ng buhay. Ang mga araw na dumaan mula sa insidente ng kidlat ay nag-iwan ng malalim na marka sa bawat isa sa set. Hindi lamang ang pelikula ang patuloy na nagiging mas matindi at mas espiritual, kundi pati na rin ang bawat isa sa kanila. Habang ang mga sigaw ng mga aktor at ang ingay ng mga kagamitan ay patuloy sa likod ng mga eksena, may mga damdamin na nagsimulang mag-ukit sa kanilang mga kaluluwa. Lahat sila ay nagsimulang magtanong, ano ang kahulugan ng kanilang ginagawa? Bakit sila napasama sa ganitong pelikula? At higit sa lahat, ano ang tunay na kahulugan ng sakripisyo? Para kay Avelino, ang tanong na ito ay tila naging personal. Hindi niya maiiwasan na mag-isip tungkol sa kanyang sariling buhay at ang mga sakripisyo na dinala siya sa puntong ito. Bawat araw, habang isinasalaysay ang kwento ng pasyon ni Kristo, ang kanyang sariling kwento ng pagdurusa at sakripisyo ay nagiging mas malinaw. Si Avelino ay hindi isang tao na madalas magtapat ng kanyang nararamdaman. Laging matatag, palaging ang unang magtulungan, at palaging nag-isip para sa iba, ngunit sa gabing iyon, siya ay hindi kayang takpan ang takot na sumasakop sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan ang set mula sa malayo, nakatayo siya sa isang mataas na lugar na tinitingnan ang buong lugar. Ang kanyang isipan ay naglalakbay, hindi lamang sa pelikula kundi sa sarili niyang buhay. Lumapit sa kanya si Isabel, ang aktres na gumaganap bilang Maria Magdalena, ang may malalim na pakiramdam tungkol sa espiritual na kaganapan sa set. "Avelino, bakit tila parang may mabigat na dala ka?" tanong ni Isabel, ang kanyang tinig ay puno ng alalahanin. Suminghat si Avelino at dahan-dahang tinitigan ang mga ilaw na lumiliwanag sa gabi. "Isabel, ito ay higit pa sa pelikula. Bawat hakbang ko, bawat eksena, parang may lalapit na sakripisyo, hindi lang para kay Kristo, kundi para sa atin. Ang hirap ng ginagawa natin, at kahit na parang abala tayo, may mga bagay na hindi natin maiiwasang tanungin, ano ang kahulugan ng sakripisyo? Paano ako mag-aalay para sa iba? Huwag mong kalimutan, Avelino," sagot ni Isabel, "ang sakripisyo ni Kristo ay hindi lang para sa Kanya, kundi para sa atin. Gawin natin ito hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. Ang pagmamahal at sakripisyo na ating ipinapakita ay ang tanging paraan para maipakita natin ang ating pananampalataya." Hindi makatingin si Avelino kay Isabel. Ang mga salita ng aktres ay sumalubong sa kanya ng isang malalim na pagninilay. Ngunit sa mga susunod na araw, ang mga aksidente sa set ay nagpatuloy. Mga maliliit na insidente, tulad ng mga pagkabasag ng kagamitan o ang pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagkabigla ng ilang crew, ang nagpatibay sa paniniwala ng lahat na may mas mataas na layunin ang paggawa ng pelikula. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahirap na eksena, ang mga aktor at ang buong production team ay nagtipon sa isang lugar para magpahinga. Ngunit si Avelino ay hindi mapakali.
Nais niyang makapag-isa upang magdasal at mag-isip. Sa isang sulok ng set, naghanap siya ng katahimikan. Mabilis siyang dumaan sa mga anino ng mga puno, at doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, siya ay nagdasal ng taimtim. Habang nagsisimula siyang magdasal, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa kanyang katawan. Ang hangin ay lumakas, at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay lumingon sa langit. Sa itaas, ang ulap ay tila naglalaro ng kakaibang hugis, at mula sa malayo, narinig niya ang isang malakas na tunog, isang tinig na parang sumasalubong sa kanyang kaluluwa. Avelino, mag-alay ka ng iyong sarili, ang tinig ay tila umabot mula sa kalangitan. Hindi siya nakatakbo, hindi rin siya nakagalaw. Ang tinig ay naramdaman sa buong katawan niya. Ialay mo ang iyong sakripisyo. Magtiwala ka. Si Avelino ay napahulog sa kanyang tuhod. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang kanyang isip ay puno ng tanong. Bakit siya? Bakit siya ang tinawag? Ang mga tanong na iyon ay nagsimulang magbigay ng kahulugan sa mga araw ng hirap sa pelikula. Kung ang pelikula ay isang sakripisyo, siguro ito na ang tunay na sakripisyo na kailangan niyang gawin. Kinabukasan, nagpatuloy ang pelikula, ngunit iba na ang damdamin ni Avelino. Ang kalooban niya ay nahulog na parang isang bagong pananaw. Habang binabaybay nila ang isa sa mga pinakamahalagang eksena sa pelikula, ang eksena ng pasyon, siya ay may bagong pagpapasadyang hindi alam ng iba. Ang bawat hakbang ay tila isang personal na sakripisyo, at ang bawat pasakit ay tila isang paraan upang ipadama ang tunay na layunin ng pelikula. Ngunit sa kabila ng kanyang pakiramdam ng espiritual na pag-aalay, ang mga tanong ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Avelino ay nakaharap sa isang internal na digmaan. Habang ang buong produksyon ay abala sa paggawa ng pelikula, siya ay nahulog sa isang lugar ng malalim na pagmumuni. Ang mga tanong ng kanyang pananampalataya ay naging personal. Ang ibig ba ng Diyos na gawin ko ito? Ang sakripisyo ko ba ay magiging sapat? Isang gabi, pagkatapos ng isang mahirap na araw ng paggawa, nakatayo si Avelino sa harap ng isang malaking krus na itinayo sa set. Habang tinitingnan ang kahabaan ng gabi, naramdaman niya ang isang puwersang humihila sa kanya upang magdasal. Hindi niya kayang iwasan ang tinig na patuloy na bumubulong sa kanyang isipan. Ang krus ay nagsilbing isang simbolo ng pag-aalay, ng paghihirap at ng sakripisyo. Mag-aalay ako, bulong niya sa sarili, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng luha. Mag-aalay ako upang tapusin ang pelikulang ito, at upang maipadama sa mga tao ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Sa kabila ng mga sakripisyo at paghihirap, si Avelino ay nagsimulang magbigay ng mas mataas na kahulugan sa kanyang pagganap. Ang pelikula ay hindi lamang isang proyekto, ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya at pag-aalay. At sa bawat hakbang ng paggawa ng pelikula, siya ay nagiging mas malapit sa tunay na kahulugan ng sakripisyo, isang bagay na hindi lang para kay Kristo, kundi para sa bawat isa sa kanila na nagbigay ng lahat para sa isang layunin. Ang set ng pelikula ay patuloy na sumasalamin sa espiritual na tensyon na bumabalot sa lahat. Habang ang mga aktor at ang buong produksyon ay sumusuong sa matinding kondisyon ng paggawa, ang mga insidente na nagsimula noong unang araw ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay tila hindi pa rin nagtatapos. Para kay Avelino, ang mga araw ng paggawa ay nagiging isang malupit na pagsubok ng pananampalataya at katatagan. Nasa set si Avelino, tinitingnan ang isang mataas na krus na nakatayo sa gitna ng madilim na paligid. Ang hangin ay malakas, ngunit may isang kakaibang lakas sa hangin na iyon, hindi ito ang karaniwang hangin na dumaan mula sa kabundukan. Ang hangin ay tila may dala ng isang ominous na pakiramdam, na nagsasabing may isang mas malalim na kahulugan sa mga pangyayari sa pelikulang ito. Avelino ay naglakad patungo sa mga aktor na nagmamasid mula sa isang gilid. Ang mga mata nila ay puno ng pag-aalala, at tila may isang pakiramdam ng kaba sa kanilang mga puso. Hindi na bago ang mga insidenteng ito, mga bagay na hindi maipaliwanag, mga pagkabigla sa mga kagamitan, at ang presensya ng hindi nakikitang puwersa. Pero ngayon, isang bagay na mas matindi ang nararamdaman ni Avelino. Avelino, may naramdaman ka bang kakaiba ngayon? Tanong ni Isabel, ang mga mata nito ay puno ng takot. Ang hangin parang may dala itong masamang bagay. Ito ang hangin ng pagkatalo, sagot ni Avelino, ang tinig ay puno ng kabigatan. Ang hangin na ito ay parang nagsisilibing babala. May mas malaking puwersa na nagmamasid sa atin, at siguro ay may kinalaman ito sa mga sakripisyong ginagawa natin.
Ang malupit na hangin ay dumaan muli na may kasamang pagyanig ng mga kagamitan at ang mga ilaw ng set ay napalakas. Ang mga aktor at mga miyembro ng crew ay nagsimula ng magtakbuhan, hindi alam kung ano ang mangyayari. Ang lahat ay tila nagkaroon ng pakiramdam na may isang malaking kaganapan na magaganap. "Mag-ingat kayo," sigaw ni Avelino sa mga kasama, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng takot. Ang hangin na ito, hindi ito basta-basta. Hindi nagtagal, ang isang malakas na sigaw ang pumunit sa dilim ng gabi. Mula sa malayo, narinig nila ang isang kasamahan na tinatawag ang pangalan ni Avelino. Agad niyang tinakbo ang direksyong iyon, nag-aalala kung may nangyaring masama. Nang makarating siya sa pinagmulan ng sigaw, nakita niyang ang isa sa mga statista ay nawalan ng malay at nahulog mula sa mataas na lugar. Ang lahat ng kanyang mga kagamitan ay nawalan ng lakas, at ang mga ilaw ay nagsimulang mag-buzz, tila may nagbigay ng malupit na hagupit sa buong produksyon. "Avelino, anong nangyari?" tanong ni Isabel, na ngayon ay tumakbo na rin patungo sa pinagmulan ng insidente. Ang hangin ay patuloy na dumadapo, parang umiikot sa paligid nila, na nagdadala ng mas maraming tensyon sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. "Ang hangin ni..." sagot ni Avelino, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "May isang bagay sa hangin, isang bagay na hindi maganda. Isa itong senyales ng perditions o baka isang pagsubok para sa atin." Ang susunod na mga araw ay naging mas mahirap. Ang hangin ay hindi humupa, at ang mga insidente ng pagkatalo ay mas lumala. Isang araw, isang malupit na bagyong dumaan sa set, na nagwasak ng ilang bahagi ng mga dekorasyon at mga set. Ang hangin ay kasing lakas ng isang bagyo, at ang lahat ng tao sa set ay nagsimulang magduda. Ang mga nakaraang karanasan ay tila pinalala ng kaganapang ito, at maraming aktor at miyembro ng crew ang nagsimulang magtanong kung ito nga ba ay isang tanda ng isang mas matinding puwersa na hindi nila kayang kontrolin. "Avelino, ito na ba ang ibig sabihin ng lahat ng mga sakripisyo natin?" tanong ni Isabel, na ngayon ay nag-aalala na rin. "Baka hindi ito maganda. Ang hangin na ito ay may dala ng galit." Si Avelino, habang nakatayo sa gitna ng chaos, ay nag-isip. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga tao na ang lahat ng ito ay may mas mataas na layunin, na ito ay isang pagsubok. Ngunit sa kabila ng takot at paghihirap, hindi niya kayang itago ang nararamdaman niyang pananampalataya. "Huwag tayong matakot," sinabi ni Avelino, ang kanyang tinig ay malakas at matatag. "Ang hangin ng perditions ay nagdadala ng mga pagsubok. Ngunit sa mga pagsubok na ito, matututo tayo. Tanggapin natin ang lahat ng ito, at gamitin ang mga sakripisyong ginagawa natin para sa mas mataas na layunin." Sa kabila ng mga pagsubok, nagsimula ang bawat isa sa kanila na magpatawad sa sarili at tanggapin ang mga paghihirap na dulot ng paggawa ng pelikula. Bagamat ang hangin ay patuloy na nagdadala ng kalituhan, may mga sandali pa rin ng liwanag. Si Avelino at ang iba pang mga aktor ay nagsimulang magdasal ng sama-sama, umaasa na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang pelikula, at ang kanilang pagsasama, ay nagsimula ng maging mas espiritual na paglalakbay, isang paglalakbay na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa bawat tao na maghahanap ng kahulugan sa kwento ng sakripisyo at pananampalataya. Ang araw ay tila naging magaan para kay Avelino, ngunit ang mga iniisip niya ay mabigat at puno ng tanong. Habang ang set ng pelikula ay patuloy na nagsisilbing entablado ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag, may isang bagay na nagsimula ng magbago sa kanya. Hindi na ito basta tungkol sa paggawa ng pelikula. Bawat hakbang, bawat linya ng script, bawat paghinga ay nagsimula ng magtaglay ng mas malalim na kahulugan. Hindi lang siya nakikibahagi sa isang likhang sining, kundi sa isang espiritual na misyon. Ang bigat ng krus, ang bulong ni Avelino sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang malalaking krus na itinayo sa gitna ng set. "Pati ba naman kami ay kailangang magtaglay ng bigat na ito?" Dahil sa kabigatan ng mga pangyayaring iyon, napansin ni Avelino na ang kanyang katawan ay nagsisimulang magreklamo. Hindi lang ito pagod mula sa matinding trabaho. Ang kanyang mga kalamnan ay naglalaban upang magtagal sa matinding pisikal na hamon ng paggawa ng pelikula. Ngunit may isang bagay na mas mabigat kaysa sa lahat ng ito, ang pananampalataya. Si Avelino ay isang tao na hindi madaling magtiwala. Ang kanyang buhay ay puno ng mga pagsubok at mga pagkatalo, at bagamat natutunan niyang maging matatag, hindi pa rin siya lubusang naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, hindi maiiwasang tanungin niya ang sarili, ano nga ba ang layunin ng lahat ng ito? Isabel, na nakatayo malapit sa kanya,
ay tinanong ang kanyang sarili kung siya rin ba ay naguguluhan. Naging tahimik ang mga araw sa set at mas marami na silang oras upang mag-isip. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang mga posisyon, hindi maiwasang magtanong ni Isabel. Avelino, napansin ko lang na parang may mabigat kang dinadala nitong mga nakaraang linggo. May problema ba? Avelino ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pagod at kaba. Hindi ko alam, Isabel, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang paggawa ng pelikulang ito ay tila isang pagsubok na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung ito ba ay tungkol sa pelikula lang o kung may mas malalim pang dahilan. Ang hangin na yon, ang mga hindi maipaliwanag na insidente, at ang bigat ng bawat eksena, parang ako na mismo ang nagiging bahagi ng kwento. Isang malamlam na liwanag mula sa araw ang dumaan sa kanilang mga mata, at sa mga mata ni Avelino, ito ay parang simbolo ng bagong pag-asa. Baka ito na nga, sinabi niya, sabay luhod sa harap ng malalaking krus. Baka ito na ang hamon na magtuturo sa atin ng mas mataas na layunin. Muling dumating ang gabi, at ang set ay napuno ng matinding katahimikan. Ang lahat ng tao ay abala sa kanilang mga papel, ngunit si Avelino ay hindi pa rin matanggap na siya ay bahagi na ng isang mas malalim na kwento, isang kwento ng sakripisyo at pananampalataya. Hindi nagtagal, ang tinig ni Avelino ay umabot sa mga ibang aktor. Bilang mga tagapaglarawan ng sakripisyo, hindi ba tayo rin ay tinatawag na magsakripisyo? Ang tanong na ito ay nagsimula ng isang serye ng mga pagninilay at pagkakamalay. Habang nagpapatuloy ang produksyon, ang bawat aktor, bawat miyembro ng crew ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanilang sariling pananaw tungkol sa pananampalataya at sakripisyo. Bagamat ang pelikula ay tungkol kay Jesus, ang kwento ng kanilang sariling sakripisyo ay nagiging katulad ng kwento ng relihiyon, isang halimbawa ng tunay na pagmamahal at pangako sa isang mas mataas na layunin. Si Isabel ay muling nagtanong kay Avelino isang gabing sila ay magkasama sa set, na ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flicker, na nagbigay sa kanila ng higit pang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Avelino, sabi niya, naramdaman ko na may isang bagay na kakaiba dito. Hindi ba't parang tayo rin ay ipinaglalaban ang mga prinsipyong ito, ang sakripisyo, ang pananampalataya, ang kabutihan? Sagot ni Avelino, at sa bawat eksena, natututo tayo ng mas malalim na pananampalataya, hindi lang sa Diyos, kundi sa ating sarili at sa mga taong kasama natin. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala kay Avelino ng kanyang sariling paglalakbay, kung paano siya natutong magsakripisyo at magtiwala sa Diyos, sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap. Ngunit ngayon, ang lahat ng ito ay tila lumalalim, at ang bawat hakbang ay nagiging mas mahirap kaysa sa huling. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ni Avelino ang isang kakaibang uri ng lakas. Ang hangin na tila nagdadala ng takot at pag-aalala ay nagbukas ng mas malalim na pinto ng pananampalataya para sa kanya. Kasama ang mga kasamahan, nagsimula silang magdasal at magtiwala na kahit sa gitna ng kaguluhan at pag-aalinlangan, hindi sila nag-iisa. Sa gabing iyon, sa harap ng isang malaking krus na itinayo sa set, nakita nila ang kanilang mga sarili, naglalakad sa landas ng pananampalataya at sakripisyo. Si Avelino at Isabel, pati na rin ang iba pang mga aktor at crew, ay hindi na mga simpleng tagagawa ng pelikula. Sila ay mga tagapagdala ng mensahe, ng kwento ng sakripisyo, pananampalataya, at tunay na pag-ibig. Habang ang set ay patuloy na nagbabalik sa matinding pangangailangan ng paggawa ng pelikula, isang malaking tanong ang patuloy na bumabagabag sa isip ni Avelino, kaya ba niyang hawakan ang bigat ng pananampalataya, tulad ng paghihirap ni Jesus? Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang tanggapin na ang pananampalataya ay hindi lamang isang pakiramdam ng seguridad, kundi isang paglalakbay na puno ng sakripisyo, isang sakripisyo na hindi makikita ng iba, ngunit madarama ng puso ng bawat isa sa kanila. Ang simoy ng hangin sa gabi ay tila may kakaibang amoy, isang amoy na parabang nagsasabing hindi magtatagal, ang isang bagong yugto ng buhay ay magsisimula. Ang set ng pelikula, na patuloy na naging lugar ng mga makapangyarihang simbolismo, ay tila nagbabalik sa nakaraan. Ang mga aktor at ang crew, bawat isa ay may sariling dalang mga kwento at sakripisyo, ngunit may isang bagay na nag-ugnay sa kanilang mga damdamin, ang hangaring tapusin ang isang kwento na puno ng kahulugan. Pati na rin ang bigat ng mga karanasang dinadala nila sa kanilang mga balikat. Avelino ay nakatayo sa isang madilim na sulok ng set, ang mga ilaw ay naglalabas ng mahinang sinag, at ang mga shadow ng krus ay nagsimulang magdulot ng pakiramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Habang tinitignan niya ang mga aktor na nag-aayos para sa isang mahirap na eksena,
ang mga tanong sa kanyang isipan ay nagsimula ng magbalik. Paano kung hindi ko kayanin ang pagganap ng papel na ito? Naalala niya ang mga araw ng paghihirap at ang mga sakripisyo ng mga naunang aktor na naglarawan kay Jesus. Saan nga ba nagsisimula ang tunay na sakripisyo? At saan nagtapos ang pelikula at nagsimula ang buhay na walang katapusan? Habang naglalakad siya patungo sa set, napansin ni Avellino ang mga mata ng iba pang aktor, mga mata na puno ng alalahanin, ngunit hindi nila ipinapakita ang kanilang mga takot. Isa-isang lumapit ang mga miyembro ng crew sa kanya, nagpaalam, at nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa kanilang kontribusyon. Ngunit may isang kasamahan na hindi maiiwasang magbigay ng isang matinding sulyap na nagdulot ng takot sa puso ni Avellino, isang kasamahan na hindi niya inaasahan. Claudia, ang aktres na gumanap bilang asawa ni Pilato, ay humarap kay Avellino at nagsimulang magsalita, ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. Avellino, sabi niya, nakita ko ang nangyari. Ang lahat ng mga senyales, ang mga bagyong dumaan, ang mga hindi maipaliwanag na insidente. Parang may isang mas mataas na layunin na nagsisilbing gabay sa ating mga hakbang. Si Avellino ay nag-atubili, ngunit hindi siya makatanggi. Ano ang ibig mong sabihin, Claudia? Tanong niya, ang kanyang tinig ay may halong pagkalito. Ang bawat sakripisyo ay may katumbas na pagninilay, sagot ni Claudia, ang kanyang mga mata ay parang naglalaman ng mga lihim na matagal nang itinatago. Minsan, ang tanging paraan upang maintindihan ang mas malalim na layunin ay ang makaranas ng totoong pagkawala. Ikaw mismo, Avellino, ay magiging saksi sa pinakamalalim na bahagi ng kwento. Ang mga salitang iyon ni Claudia ay tumagos kay Avellino. Isang malamlam na liwanag ang dumaan sa kanyang mga mata. Kamatayan. Para bang may isang puwersa na nagnanais na ipakita sa kanya ang tunay na mukha ng sakripisyo. Alam niyang ang pelikula ay tungkol sa paghihirap ni Jesus, ngunit hindi niya alam kung ano ang tunay na mangyayari sa kanyang sarili. Malapit na silang dumaan sa isang eksena na magiging susi sa kanilang lahat. Ang araw ng eksena ay dumating na. Habang ang set ay puno ng aktibidad, ang katahimikan sa paligid ay mas mabigat kaysa sa inaasahan. Ang mga aktor ay nagsisimulang maghanda para sa isang eksena na magpapakita ng pinakamatinding paghihirap ni Jesus, ang pagbitin sa krus. Ito ang pinakamahalagang eksena sa buong pelikula, at ang mga taong ito ay magsasakripisyo ng kanilang mga sarili upang magbigay ng katarungan sa karakter. Si Avellino, nagaganap bilang isang Romano na nagtangkang alisin si Jesus mula sa krus, ay nagsimulang magtakda ng kanyang sarili. Habang siya ay nakatayo sa harap ng isang malaking krus, nakaramdam siya ng kakaibang pagyuko ng kanyang mga tuhod. Ang naramdaman niyang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na lamang pisikal, kundi espiritual. Sa gitna ng eksena, habang siya ay kinakailangan upang magsalita ng mga mahihirap na linya, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang mga ilaw sa set ay nagsimulang mag-blink, ang hangin ay nag-umpisang humaplos ng mas mabilis, at isang kilabot na hindi kayang ipaliwanag ay umabot sa bawat isa. Ang mga kamera ay tumigil sa pagkuha ng mga imahe, at ang mga aktor ay nagsimulang magtaka kung anong nangyayari. Huwag tayong magpaniwala sa mga hindi maipaliwanag, sabi ni Mel Gibson sa kanyang direktor ng pelikula, ngunit siya mismo ay ramdam ang takot sa mga mata ng bawat isa. Sa mga sandaling iyon, ang mga miyembro ng crew ay nagsimulang mag-alala. Si Avellino ay nakatayo pa rin sa harap ng krus, ang kanyang katawan ay hindi makagalaw at ang kanyang isipan ay nawawala sa kanyang sarili. Ang hangin ay tila kumakalat ng hindi maipaliwanag na lakas, at ang mga krus na nakatayo sa set ay parang nagsimulang mag-iba ng hugis. Ang pagkakalantad ng kanyang sakripisyo ay tila umabot sa isang sukdulan, ang kamatayan na hindi na mapapalitan. Nag-aalala na ako, Avellino, sabi ni Isabel habang lumapit sa kanya. Tama na ito. Ang lahat ng ito ay tila nagiging sobra. Ngunit hindi na ito kayang kontrolin ni Avellino. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa isang bahagi ng kanyang utak, naramdaman niya ang pagsabog ng sakit, isang sakit na walang katulad, at bigla niyang naalala ang mga huling sandali ni Jesus. Ito na ba ang sakripisyo? Kung ito ang kamatayan, bulong ni Avellino, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang pagkatalo na hindi kayang ilarawan ng salita. Kung ito ang pagbitin sa krus, siguro ay natututo na ako. Habang ang set ay nagiging mas tahimik, ang mga aktor at crew ay muling nagsimula ng mga dasal. Ang mga tanong na nagsimula sa isipan ni Avellino ay tumatakbo na ngayon sa puso ng lahat.
Jesus, na nagsakripisyo para sa sangkatauhan, ay naging simbolo hindi lamang sa pelikula kundi sa bawat hakbang ng kanilang buhay. At ngayon, si Avelino ay nauurong na sa pagkakaalam na hindi na lamang siya tagapaglarawan ng kwento, kundi bahagi ng isang espiritual na misyon. Ang gabi ay dumating na at habang ang set ay tahimik na nagtakda ng lahat, si Avelino ay nagpasya na mag-isa. Nakatayo siya sa harap ng krus, iniisip ang lahat ng mga sakripisyo ng nakaraan, at iniisip ang mga tanong na nananatili sa kanyang isipan. Kung kamatayan ay tunay na sakripisyo, ang tunay na tanong ay hindi ang kung paano tayo mamamatay, kundi paano tayo nabubuhay. Ang mga araw sa set ng pelikula ay naging magaan at mahirap sa parehong oras para kay Avelino. Ang kanyang katawan ay napagod, ngunit ang espiritu niya ay tila patuloy na nabubuhay sa mga turo ng pelikula. Hindi na niya kayang baliwalain ang mga katanungan at kabigatan na sumunod sa bawat eksena. Bawat hakbang na ginawa niya sa harap ng krus ay nagdudulot ng malalim na pagsusuri sa kanyang sariling buhay. Kasama ang mga kasamahan sa pelikula, sinimulan niyang makita ang sakripisyo, hindi lamang bilang isang pisikal na pagsubok, kundi bilang isang espiritual na paglalakbay. Isang gabing walang hangin, nakatayo si Avelino sa harap ng isang mesa ng pagkain, nag-iisa sa isang sulok ng set. Habang ang mga kasamahan niya ay nagsasaya at nagpapahinga, siya ay patuloy na nagmumuni-muni. Ang matamis na kape sa harap niya ay hindi kayang paginhawahin ang lungkot na nararamdaman niya. Biglang, naramdaman niyang may isang tao na lumapit sa kanya. Avelino, bakit hindi ka sumasama sa kanila? Halos tapos na ang mga eksena, kailangan mong magpahinga, sabi ni Isabel, ang aktres na gumanap bilang asawa ni Pilato. Si Isabel ay may malalim na ugnayan sa pelikula at sa mga karakter. Alam niyang si Avelino ay nahulog na sa napakabigat na pakiramdam ng sakripisyo. Ano ang ibig mong sabihin, Isabel? Tanong ni Avelino na medyo naguguluhan. Hindi ko kayang makihalubilo. Ang nararamdaman ko ay higit pa sa isang trabaho. Alam mo, ang pelikula ay hindi lang tungkol kay Jesus. Pakiramdam ko, ang lahat tayo ay dumaan sa isang pagsubok. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Avelino. Ito ba ang sinasabi mo? Na tayo rin ay nakakaranas ng ating sariling sakripisyo. Avelino ay nag-isip saglit. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng sakripisyo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa paghihirap para sa paghihirap lamang. Ito ay tungkol sa kung paano ang bawat pagsubok ay nagiging isang daan upang magbukas ang mga mata ng isang tao sa mas mataas na layunin. Nagpatuloy si Avelino sa pagninilay. Kahit na sa likod ng mga eksena, nararamdaman ko ang bigat ng mga sakripisyo ng bawat isa sa atin. Si Jim Caviezel, halimbawa. Saan na siya ngayon? Puno siya ng sugat at hindi ko kayang imahinasyon kung ano ang nararamdaman niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nandyan siya, tapang na hindi matitinad. Bawat isa sa atin ay may sakripisyo. Pero, Avelino, sabi ni Isabel, ang sakripisyo ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng sakit. Ang tunay na sakripisyo ay ang iyong malasakit, ang paglalagay ng iyong sarili para sa iba. Kung ang mga ginagawa mo ay nagdadala ng pagpapabuti sa iba, iyon ay isang sakripisyo na higit pa sa pisikal na paghihirap. Naramdaman ni Avelino ang bigat ng mga salitang iyon. Isabel ay nagsasalita ng mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan hanggang sa mga sandaling iyon. Ang sakripisyo ni Jesus, hindi ito nakasalalay sa simpleng paghihirap na siya ay dumanas, kundi sa kung paano siya nagbigay ng lahat ng bagay para sa kapakanan ng iba. At sa ganitong paraan, ang bawat sakripisyo ay nagiging isang pagpapahayag ng pag-ibig. Dahil sa mga pagninilay na iyon, si Avelino ay nagsimulang makita ang mas malalim na kahulugan ng bawat hakbang na ginagawa nila sa pelikula. Hindi ito tungkol lamang sa paghihirap, kundi sa pagkilala na ang mga paghihirap na ito ay nagiging daan upang maipahayag ang mas mataas na layunin ng pag-ibig, pagpapatawad, at sakripisyo. Kanyang natutunan na ang tunay na sakripisyo ay hindi nagtatapos sa pisikal na katawan, kundi sa espiritu ng tao na ipinagkakaloob ang sarili para sa ikabubuti ng iba. Isang araw, habang ang buong cast ay naghahanda para sa isang malupit na eksena, naganap ang isang insidente na magpapatibay sa natutunan ni Avelino. Habang sila ay nag-aayos ng props, isang matinding pagsabog mula sa isang malapit na kable ang nagdulot ng kaguluhan. Ang mga miyembro ng crew ay nagsimulang magtakbuhan, ngunit si Avelino, na nakatayo sa gitna ng set, ay walang ibang ginawa kundi ang magtakip ng katawan ng isang kasamahan na nasa panganib. Avelino, ang sigaw ni Claudia na tumakbo patungo sa kanya.
Bakit mo ginawa yon? Pwede ka nang mawalan ng buhay. Ngunit, sa halip na magtakbuhan patakas, Avelino ay tumingala sa kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay puno ng takot, ngunit ang puso ay punong-puno ng tapang. Hindi ko kayang makita ang mga tao sa paligid ko na magdusa ng hindi gumagawa ng kahit ano. Hindi ko kayang ipagwalang bahala ang mga sakripisyong ito. Ang insidente na yon ay naging isang uri ng simbolo ng tunay na kahulugan ng sakripisyo. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa sakit o kamatayan, kundi sa pagiging handa na magbigay ng sarili para sa iba. Ang bawat aksyon ni Avelino, pati na rin ng kanyang mga kasamahan, ay nagsilbing gabay sa kanya patungo sa mas mataas na layunin. Hindi sila dito para lamang kumita ng pera o maging sikat, sila ay narito upang maghatid ng mensahe ng pagmamahal at sakripisyo na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng mga salita. Avelino ay nagsimulang makita ang sarili hindi lamang bilang isang aktor sa pelikula, kundi bilang isang tao na naglalakbay patungo sa isang mas malalim na pag-unawa ng kanyang sariling buhay at misyon. Ang pelikula, na kung saan si Jesus ay nagsakripisyo para sa sangkatauhan, ay nagsimulang magbukas ng mga pinto sa kanyang puso, pinto ng malasakit, pagpapatawad, at pagiging handa na magbigay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Pagkatapos ng mga araw na puno ng pagninilay, naramdaman ni Avelino ang isang bagong uri ng lakas na nagmumula sa kanyang kaluluwa. Ito ay hindi lakas ng katawan, kundi lakas ng espiritu na patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang bawat hakbang ay bahagi ng isang mas mataas na layunin. Ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa paghihirap, kundi sa pagpapatawad, pagmamahal, at ang pag-alay ng buhay sa mas mataas na layunin. Ang mga araw sa set ng pelikula ay naging mas mahirap para kay Avelino. Habang ang pelikula ay patuloy na umuusad, ang mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay patuloy na lumalalim. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa tabi ng isang malalim na ilog, nakaramdam siya ng isang kakaibang presensya. Walang ulan, ngunit may hangin na dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, para bang may isang hindi nakikitang nilalang na nagsusumbong sa kanya ng isang lihim. Avelino ay huminto sa kanyang paglalakad at humarap sa ilog. Ang mga alon na dahan-dahang gumugulong sa pampang ay tila may sariling mensahe, isang paalala na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, may isang mas mataas na layunin sa bawat hakbang na ginagawa nila. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niyang kabigatan. Naramdaman niya na ang mga sakripisyo na kanilang dinaranas sa pelikula ay higit pa sa pisikal na aspeto, ito ay isang espiritual na paglalakbay na nagdudulot ng pagbabago sa bawat isa. Habang nakatayo siya sa gilid ng ilog, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Avelino, ano ang nararamdaman mo? Ang tanong ni Isabel na naglakad palapit sa kanya. Sa mga mata ni Isabel, nakita niya ang isang lalaking puno ng tanong at pangarap, ngunit isang taong nahulog sa matinding pagdududa. Ano ang ibig mong sabihin? Sagot ni Avelino, ang boses ay may halong kalungkutan. Pakiramdam ko'y patuloy na tinatanong ang sarili ko sa mga bagay na wala akong sagot. Avelino, sabi ni Isabel, alam mo, ang pelikulang ito ay hindi lamang para sa ating lahat. Ang bawat sakripisyo na ating tinatamasa ay may layunin. Hindi lang ito tungkol sa pagiging aktor o sa pagkakaroon ng isang proyekto. Ito ay isang paglalakbay na nakasentro sa mas mataas na layunin. Bawat sugat, bawat pagluha, bawat sakripisyo, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Nag-isip si Avelino at tinanong ang sarili, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ano ang tunay na layunin ng pelikulang ito? Habang tinitingnan niya ang ilog, naramdaman niyang parang isang ilaw na nagbukas sa kanyang isipan. Isang ideya na siya ay hindi pa handa para tanggapin noon, ngunit ngayon ay nagsimula ng maging malinaw. Marahil, ang layunin ng pelikula ay hindi lamang ipakita ang paghihirap ni Jesus, kundi upang iparating sa mga tao ang kabuuan ng mensahe ng sakripisyo, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa sumunod na mga araw, si Avelino ay nagsimulang magtanong sa mga kasamahan sa pelikula tungkol sa kanilang karanasan. Jim Caviezel, na gumaganap bilang Jesus, ay nagsimula ring magbahagi ng kanyang pananaw. Ang lahat ng paghihirap na naranasan ko ay hindi nakasalalay sa pisikal na sakit. Ito ay isang espiritual na karanasan. Nakita ko ang mas malalim na kahulugan ng sakripisyo, hindi lamang bilang isang aktor, kundi bilang isang tao. May mga pagkakataon na nararamdaman ko na ang espiritu ng Jesus ay naroroon, at ang bawat eksena ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa mensahe ng buhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ipinagpatuloy ni Avelino ang kanyang mga pagninilay.
Kasama si Jim Caviezel, nagsimula niyang maunawaan na ang pelikula ay isang salamin ng mas malalim na katotohanan. Ang mga sakripisyo na kanilang dinaranas sa pelikula ay hindi lamang para sa entertainment, kundi isang paraan ng pagpapahayag ng mas mataas na layunin. Bawat hakbang na kanilang tinatahak ay may mas malalim na kahulugan na nagmumula sa kaluluwa ng mga tao na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng mga salita. Isang araw, habang nakatambay sa set, nakaramdam si Avellino ng isang kakaibang pangyayari. Habang binabaybay nila ang isang eksena na nagsasadula ng huling hapunan, bigla na lamang pumutok ang isang puting ilaw mula sa likod ng set. Ang ilaw ay kumikislap at sumabog ng may matinding lakas, na nagbigay sa kanila ng isang pakiramdam ng pagkabighani at pagkalito. Nagkatinginan sila ni Jim at ni Isabel. Lahat ng mga tao sa paligid ay tumigil, at tila ba nagkaroon ng isang misteryosong katahimikan sa paligid. Ang hangin ay tila tumigil, at ang lahat ay nakaramdam ng isang kakaibang presensya. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, ngunit naramdaman nila na ang lahat ng ito ay may mas mataas na layunin. May isang bagay na nagsimulang mabuksan sa kanilang mga isipan. Sa gabing iyon, nagkita silang lahat, Avellino, Jim, Isabel, at ang iba pang mga aktor at crew ng pelikula, upang mag-usap. Ang mga espiritual na karanasan ay nagsimulang maging paksa ng kanilang mga talakayan. Si Avellino ay nagsabi, "Pakiramdam ko ay may isang hindi nakikitang kamay na gumagabay sa atin. Hindi ko na kayang baliwalain ang lahat ng ito. May isang mensahe sa likod ng lahat ng paghihirap na dinaranas natin." Si Jim Caviezel ay nagbigay ng isang matalim na sagot, "Iyon ang punto, Avellino. Ang sakripisyo ay hindi lang tungkol sa iyo at sa akin. Ito ay isang kolektibong karanasan, isang pagninilay na nag-ugnay sa lahat ng tao. Sa tuwing magkakaroon tayo ng sakit, tayo ay magkasama. At sa bawat pagluha, ang ating mga kaluluwa ay patuloy na humihinga ng pag-ibig." Si Isabel, na may mga mata na puno ng mga luha, ay nagsabi, "Ang mga sakripisyo na ito ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Tinuturuan tayo ng buhay na hindi madali ang paglalakbay, ngunit ito ay may layunin. Ang tunay na layunin ng pelikula ay hindi lang upang magbigay aliw, kundi upang magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa kahalagahan ng buhay, ng pagkamatay, at ng muling pagkabuhay." Nagpatuloy ang mga talakayan, at si Avellino ay nagsimulang mapansin ang isang pagbabago sa kanyang sariling pananaw. Ang pelikula, na nagmumula sa mga pagsubok at sakripisyo, ay nagsilbing isang aral na hindi lamang para sa mga aktor, kundi para sa buong mundo. Ang bawat karakter, bawat eksena, ay nagsisilibing gabay sa mga tao patungo sa mas mataas na layunin. Sa gabi ng pagsisiwalat, nagpasya si Avellino na hindi na siya magtatago mula sa kanyang mga takot at pagdududa. Ang bawat hakbang na ginawa nila sa pelikula ay nagsilbing hakbang din patungo sa isang bagong pag-unawa ng kanyang sariling buhay. Ang sakripisyo ay hindi lamang tungkol sa pagdurusa. Ito ay tungkol sa pag-aalay ng iyong buhay sa mas mataas na layunin, sa pagbibigay ng pag-ibig, at sa pagpapatawad sa mga pagkakamali. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, natutunan ni Avellino ang pinakamahalagang aral sa pelikulang ito. Ang tunay na kahulugan ng sakripisyo ay hindi makikita sa paghihirap, kundi sa pag-alay ng iyong sarili para sa iba. Ang bawat aktor, crew, at bawat tao sa paligid ay nagsisilbing bahagi ng isang mas malaki at mas mataas na layunin. Isang layunin na patuloy na maghuhubog sa kanilang mga kaluluwa, at sa pamamagitan ng pelikulang ito, makikita nila kung gaano kahalaga ang pag-aalay ng kanilang sarili para sa ikabubuti ng iba. Matapos ang mahahabang araw ng shooting at mga espiritual na pagninilay, dumating ang panahon na ang pelikula ay malapit nang matapos. Para kay Avellino, ang lahat ng karanasang iyon ay nagsilbing isang makapangyarihang aral, hindi lamang para sa kanya bilang isang aktor, kundi para sa buong koponan. Naramdaman niyang ang pelikula ay naging isang simbolo ng hindi lamang sakripisyo, kundi ng pagbabago, ng pag-ibig, at ng mga aral na kanilang natutunan sa lahat ng pagsubok na kanilang dinaanan. Sa huling linggo ng paggawa ng pelikula, naramdaman ni Avellino na may isang bagay na nagbago sa kanyang pagkatao. Ang bawat hakbang, bawat pag-iyak, at bawat pananakit ay naging bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Ang pelikula, na may malalim na mensahe ng sakripisyo, ay nagsimula ng magbukas ng mga mata ng buong mundo sa isang mas mataas na layunin. Avellino ay naglalakad sa set ng pelikula, tahimik at malalim ang pag-isip. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, at ang mga ulap ay may malalim na kulay rosas, parang ang kalangitan ay nagluluksa sa pagtatapos ng kanilang proyekto.
Nakita ni Avelino si Isabel na nakaupo sa isang tabi, pinagmamasdan ang mga huling detalye ng set. Lumingon siya at mumiti kay Avelino. Malapit na, sabi ni Isabel. Ang pelikula ay halos tapos na. Ano ang nararamdaman mo? Si Avelino ay hindi agad nakasagot. Umupo siya sa tabi ni Isabel at nagsimulang mag-isip. Para bang may isang bagong simula, ngunit natatakot din akong tapusin ito. Ang pelikula at lahat ng pinagdaanan namin ay tila isang pangarap. Hindi ko na alam kung saan magsisimula at kung saan magtatapos. Ngumiti si Isabel at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga luha na hindi niya ipinakita. Hindi ba't ganun naman ang buhay? Palagi tayong nagsisimula at natatapos, ngunit ang mga aral na natutunan natin ay nananatili. Ang pelikulang ito, Avelino, ay hindi matatapos sa pagtakbo ng kamera o ang pagtigil ng eksena. Ang legacy na ito ay patuloy na mamumuhay sa ating mga puso. Isang araw, pagkatapos ng huling eksena, nagsimula ng magtipon ang lahat sa isang simpleng salo-salo sa isang lokal na restaurant sa Tagaytay. Ang buong koponan ay nagtipon upang magdiwang ng pagtatapos ng kanilang mahaba at masalimuot na proyekto. Habang sila ay kumakain at nag-uusap, si Avelino ay lumapit kay Jim Caviezel at Isabel. Ako ay hindi sigurado kung ano ang susunod na hakbang ko pagkatapos ng pelikulang ito, ang sabi ni Avelino. Nararamdaman ko na ang mga pinagdaanan ko dito ay nagbukas sa akin ng mga bagong pananaw, ngunit hindi ko alam kung paano ko ito maisasabuhay sa labas ng set. Si Jim Caviezel, na may malalim na karanasan sa mga ganitong uri ng proyekto, ay sumagot. Avelino, ang bawat pelikula ay may sarili nitong paglalakbay. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo i-apply ang natutunan mong aral sa iyong sariling buhay. Huwag mong hayaan na ang karanasan dito ay maging isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Lahat ng sakripisyo, lahat ng emosyon, ay naging bahagi ng iyong kwento. Isang kwento na ikaw ang magtutuloy sa tunay na buhay. Tumango si Avelino, ngunit hindi pa rin siya tiyak kung paano ito gagawin. Sa mga sandaling iyon, isang kakaibang damdamin ang bumangon sa kanyang dibdib. Nais niyang ipagpatuloy ang mga aral na natutunan niya sa pelikula, ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan at pagkakasunduan, may isang bahagi ng kanya na hindi makuha ang kabuuan ng kanyang misyon. Ano nga ba ang layunin ng buhay? Ano ang tunay na kahulugan ng kanyang sakripisyo sa pelikulang ito? Habang ang koponan ay nag-uusap, may isang dumating na mensahe mula sa isang lokal na simbahan. Ang mensahe ay nagsasabing ang pelikula ay magiging bahagi ng isang espesyal na palabas na ipapalabas sa isang malawak na relihiyosong komunidad. Sa balita ng pagkakataong ito, nagpasya si Avelino na makipagkita sa mga lokal na pari upang magbigay ng kanyang personal na karanasan sa paggawa ng pelikula. Sa pagdating niya sa simbahan, siya ay sinalubong ng isang matandang pari, si Pari Gabriel, na maligaya at puno ng kabutihan. Ang mga mata ng pari ay may hindi matitinag na pagtingin sa buhay at mga sakripisyo ng tao. Si Avelino ay nagkwento ng kanyang karanasan sa pelikula, at ang pari ay nakinig ng mahinahon. Nakita ko, Avelino, ang inyong sakripisyo. Ang inyong trabaho sa pelikula ay nagdala ng mas mataas na layunin, sinabi ni Pari Gabriel. Sa bawat sakripisyo na iyong ginawa, hindi lamang ikaw ang nakikinabang. Ang iyong kwento ay magsisilbing ilaw sa mga tao. Ang iyong pamana ay hindi matatapos sa mga eksena. Ang iyong pag-aalay ay nagsimula sa pelikula, ngunit magpapatuloy sa bawat buhay na iyong maaabot. Si Avelino ay nagmuni-muni sa sinabi ng pari. Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Ano ang magiging aking legasya? Tanong ni Avelino. Si Pari Gabriel ay ngumiti at sinabing, ang legasya ay hindi makikita sa mga pagkakamit o mga premyo. Ang legasya ay nasa mga buhay na iyong nabago, sa mga taong iyong natulungan, at sa mensaheng iyong iniwan. Isang buhay na may layunin, isang buhay na puno ng sakripisyo, ay magbibigay ng liwanag sa mundong puno ng dilim. Habang si Avelino ay bumalik sa set, nagsimula siyang magbago. Hindi na siya natatakot sa mga hamon o sa mga tanong na hindi pa kayang sagutin. Sa bawat hakbang, nakikita niya ang mas malalim na layunin ng kanyang buhay. Ang pelikula at ang lahat ng sakripisyo ay naging isang simbolo ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa bawat eksena, nararamdaman niyang ang lahat ng ito ay may epekto sa mga buhay ng mga tao at sa kanya mismo. Sa huling gabi ng filming, habang ang buong koponan ay nagtipon upang magdiwang, tumayo si Avelino at nagsalita. Ang bawat sakripisyo ay may layunin. At ang layunin ng pelikulang ito ay hindi lang upang magsalaysay ng kwento.
Ito ay upang magbigay ng mensahe sa bawat isa sa atin. Ang tunay na kahulugan ng sakripisyo ay ang pagkakaroon ng pag-ibig at pagpapatawad sa ating mga puso. Ito ang legasya na nais kong iwan. Habang siya ay nagsasalita, ang mga mata ng buong koponan ay nagningning. Ang pelikula, ang kwento ng buhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay, ay hindi natapos sa mga huling eksena. Ang legasya ni Avellino ay patuloy na magbubukas ng mga pinto sa mga puso ng bawat tao na makikita ang pelikula. Ang mga araw ay dumaan, at ang pelikula ni Avellino ay unti-unting naging bahagi ng kasaysayan. Ang buong koponan ay nagtipon sa isang malaking teatro sa Manila, kung saan ipinakita ang huling cut ng pelikula sa mga tao. Ang hangarin ay hindi lamang upang magbigay saya, kundi upang iparating ang mensahe ng sakripisyo, pananampalataya, at muling pag-asa. Para kay Avellino, ang gabi ng premiere ay isang mahirap na gabi. Habang ang mga ilaw ng teatro ay nagningning at ang mga bisita ay nagsimulang dumating, nararamdaman niyang parang ang lahat ng kanyang pinagdadaanan ay nagsasanib. Parang ang pelikula, ang lahat ng sakripisyo, ang hirap at sakit, ay nagiging bahagi ng isang mas malaking bagay, isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay at sa buhay ng bawat manonood. Nasa likod ng entablado, habang ang mga tao ay nag-uusap at nagkakasiyahan, si Avellino ay naroroon mag-isa, nagmumuni-muni. Hindi na niya alintana ang mga palakpakan, ang mga kampiyon, o ang mga premyo na maaaring dumating. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang pakiramdam ng katahimikan, at ang kaalaman na siya ay umabot sa dulo ng isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Isabel at nilapitan siya. Avellino, wala na bang natirang kahit kaunting takot sa puso mo? Tanong niya, na may malalim na pagkakaintindi. Nagbigay ng maliit na ngiti si Avellino, ngunit sa mata nito ay makikita ang pagkabigo at ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Isang tanong lang, Isabel, bakit ba ako nandito? Ano ba ang tunay na layunin ng lahat ng ito? Si Isabel ay nag-isip saglit at tumingin kay Avellino. Hindi mo ba natutunan, Avellino? Ang bawat pelikula, bawat pagganap ay may kwento ng buhay. Ang pelikula mo, ang sakripisyo mo, ay isang bahagi ng kwento ng lahat ng tao. Ang layunin mo ay hindi upang maging perpekto, kundi upang maging totoo. Ang legasya ng sakripisyo ay ang pagpapatawad, ang pag-ibig, at ang pagtanggap. Naramdaman ni Avellino ang mga salita ni Isabel, at sa mga sandaling iyon, may nangyaring pagbabago sa kanyang puso. Nais niyang yakapin ang bawat aral na natutunan sa buong proseso ng paggawa ng pelikula. Nais niyang iwan ang legasya na magpapaalala sa mga tao na sa bawat pagsubok, mayroong liwanag sa dulo ng tunel. Sa unang eksena ng pelikula, isang malalim na silensyo ang bumalot sa buong teatro. Ang mga manonood ay tahimik at nakatutok sa bawat galaw ng mga karakter. Habang ang pelikula ay lumalakad sa kanyang kwento, si Avellino ay nakaupo sa harap ng screen, puno ng pagnanasa na makita kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao. Ngunit higit sa lahat, nais niyang matutunan kung paano haharapin ang huling eksena. Ang karakter ni Avellino, na ipinanganak muli mula sa mga patay, ay dumaan sa mga pagsubok, at sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, natutunan niyang mahalin ang buhay at tanggapin ang lahat ng aspeto nito. Sa huling eksena, siya ay tinanaw ng mga mata ng mga manonood, mga mata ng mga tao na nagdala ng iba't ibang pananaw, ngunit lahat ay nagbigay galang sa kanyang sakripisyo. Sa huling eksena ng pelikula, si Avellino ay naglakad papalayo sa kamera, habang ang mga ilaw ay nagsisimulang magbago, ang mga ulap ay nagiging malasunrays. Ang bawat hakbang ay nagsilbing paalala ng kanyang misyon, isang misyon na magtatapos hindi sa mga parangal, kundi sa mga buhay na kanyang nabago. Sa sandaling iyon, hindi na siya aktor. Siya ay naging isang simbolo ng buhay at pagkabuhay. Sa harap ng screen, sa isang bahagi ng teatro, may isang bata na nakatingin kay Avellino. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong, ngunit may halong away at paggalang. Ipinapakita ng bata sa kanyang mga magulang ang karakter na kanyang tinutukuhan, at sa kabila ng mga tanong, nagkaroon siya ng malinaw na pag-unawa sa kung paano ang mga sakripisyo ay may layunin at ang bawat buhay ay may halaga. Matapos ang pelikula, nagsimula ang mga palakpakan. Ang mga manonood ay bumangon at nagbigay galang sa mga tauhan ng pelikula, ngunit si Avellino ay hindi tumayo. Hindi dahil sa hindi siya tinatablan ng emosyon, kundi dahil alam niyang ang tunay na palakpakan ay hindi naririnig sa mga tunog na bumabalik sa mga tenga. Ang tunay na palakpakan ay nararamdaman sa mga puso ng mga tao na may malasakit, na may pagkahumaling sa mga aral ng buhay.
Pagkatapos ng premiere, habang ang koponan ay nagdiwang sa isang simpleng salo-salo sa Manila Bay, si Avellino ay tumayo at nagsalita. Ang pelikula ay hindi ang dulo ng lahat ng bagay. Ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito ay nasa mga puso ng bawat isa sa atin. Ang mga sakripisyo, ang pananampalataya, at ang pag-ibig na ipinakita dito ay nagsisilbing gabay sa ating buhay. Sa bawat hakbang na gagawin natin mula ngayon, alalahanin natin ang mga aral na ito. Ang lahat ng naroroon ay nagbigay galang kay Avellino. Ang mga palakpakan ay muling umabot sa kanilang mga tenga, ngunit sa mga oras na yon, ang ibig sabihin ng palakpakan ay hindi mga premyo. Ang ibig sabihin nito ay ang tinig ng pasasalamat mula sa bawat buhay na nabago, mula sa bawat puso na natutunan ang kahulugan ng sakripisyo. Habang si Avellino ay naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, nagsimula siyang magmuni-muni sa lahat ng nangyari. Ang pelikula ay natapos na, ngunit ang mga tanong ay patuloy na maghahatid sa kanya sa mas malalim na pag-unawa. Avellino ay muling binanggit sa kanyang isipan ang mga salitang sinabi sa kanya ni Pari Gabriel, ang legasya ay hindi makikita sa mga pagkakamit o mga premyo. Ang legasya ay nasa mga buhay na iyong nabago. Ito ang simula ng bagong paglalakbay para kay Avellino, isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, pananampalataya, at sakripisyo, hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat ng tao. Lumipas na ang mga taon mula nang matapos ang huling pagkuha para sa pelikulang Avellino. Ang pelikula, na tumatak sa buhay ng marami, ay hindi na lang basta isang likha ng sining. Ito ay naging simbolo, hindi lang ng pananampalataya at sakripisyo, kundi ng kapangyarihan ng panloob na pagbabago. Ang mensahe ng kaligtasan at espiritual na muling pagkabuhay ay patuloy na umabot sa mga puso ng milyon-milyong tao, matagal na matapos ang mga ilaw sa mga sinehan ay magdilim. Si Avellino, ngayon ay isang mas kalmado at payapang tao, ay tahimik na nagmamasid sa mga reaksyon sa pelikula at naramdaman niyang, sa isang paraan, hindi pa natatapos ang kanyang paglalakbay. Napagtanto niyang siya ay nakalampas sa kanyang mga limitasyon, at sa paggawa nito, natagpuan ang isang bagong pag-unawa sa tunay na kahulugan ng buhay. Alam niyang ang karanasang iyon ay tumagos sa kanyang kaluluwa, at bawat sandali ng paghihirap na kanyang naranasan ay naglingkod upang magbukas ng mas mataas na pag-unawa sa kanyang sarili. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang sarili bilang isang aktor na gumanap sa isang papel, kundi bilang isang tao na dumaan sa tunay na espiritual na pagbabago. Ang landas na tinahak niya, na puno ng mga pagsubok, ay hindi lamang sumasalamin sa hirap ng pagganap ng isang komplikadong karakter, kundi ang panloob na paglalakbay na kailangang tahakin ng bawat tao upang matutunan ang tunay na kapayapaan sa kanilang sarili. Isang araw na maliwanag ang araw, habang naglalakad si Avellino sa isang tahimik na hardin sa kanyang bahay sa bundok, naisip niya ang lahat ng naranasan niya. Naalala niya ang mga hirap sa pagkuha sa mga malalayong lugar, ang mga pinsala, at ang mga gabing puno ng pangamba, at kung paano ang karanasang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang espiritual na muling pagkabuhay. Para bang siya ay muling ipinanganak mula sa abo ng kanyang sariling paghihirap, at tulad ng isang ibong umahon mula sa kailaliman ng kanyang itlog, nakita niyang malaya siya mula sa mga tanikala na dati ay humahadlang sa kanya. Iniisip niya si Isabel, at kung paano ang kanyang mga salita ay naging susi sa pagbabago ng kanyang puso. Nang sabihin ni Isabel sa kanya ang tunay na layunin ng sakripisyo, hindi lang niya ginampanan ang papel ni Kristo, kundi siya mismo ay nabuhay ito ng buo. Ang pelikula ay hindi lang isang tulay tungo sa mas malalim na landas, ito ay naging isang paglalakbay na alam niyang hindi magtatapos. Nagpasya si Avellino na gugulin ang mga susunod na taon sa paglalakbay sa buong mundo, makatagpo ng iba't ibang komunidad, at matutunan ang mga kwento ng mga taong tinamaan ng mensahe ng kanyang pelikula. Nagsimula siyang magturo tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at pagpapatawad, ngunit higit sa lahat, tungkol sa kung paano ang sakit ay maaaring magsilbing daan para sa muling pagkabuhay. Natutunan niyang may mas malalim na layunin kaysa sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Nais niyang matulungan ang mga tao na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mabuhay ng may layunin, may empatya, at may mas malalim na koneksyon sa Diyos. Sa isang paglalakbay na ito, sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, nakatagpo si Avellino ng isang batang babae na nagngangalang Maria, na nawalan ng kanyang ina at nahirapan makakita ng pag-asa sa kabila ng kanyang kalungkutan. Napanood niya ang pelikula at sa loob ng ilang linggo ay naging abala siya sa mga imaheng may kaugnayan sa sakripisyo at kaligtasan. Habang nakikipag-usap kay Avellino, napansin niyang tulad ng kanyang nangyari sa kanya, si Maria ay dumaan sa isang landas ng pagbabago,
At ang natutunan niya sa kanyang sariling karanasan ay maaaring maging daan para malampasan ni Maria ang mga pagsubok sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na buwan, ibinahagi nila ang mga kwento, luha, at mga sandali ng pagpapagaling. Nagsimula nang maunawaan ni Maria na ang sakit ay hindi katapusan, kundi isang simula, isang pagkakataon upang magbago at lumago sa espiritual na aspeto. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nabuksan ang kanyang puso sa kahulugan ng sakripisyo, pagpapatawad, at pananampalataya. Ang pamana ni Avelino ay hindi na sa mga pelikula o sa mga palakpakan na umalingaw-ngaw sa mga teatro. Ang tunay na pamana niya ay nasa tahimik na pagbabago na kanyang dulot sa mga tao sa buong mundo. Hindi na siya basta isang aktor, siya ay naging isang guro ng praktikal na espiritualidad, isang tao na nakaranas ng sakit at tinulungan itong maging liwanag para sa iba. Ngayon, habang nakatayo si Avelino sa harap ng isang paglubog ng araw sa isa sa mga huling yugto ng kanyang paglalakbay, nauunawaan niya na, bagamat ang mga pagsubok at tagumpay ay natapos, ang tunay na muling pagkabuhay ay ang mamuhay ng may kapayapaan sa kanyang sarili at sa iba. Natutunan niyang ang aral na ang pelikula ay nagsimulang ipakita na ang sakripisyo ay hindi tungkol sa pagdurusa para sa sarili, kundi ang makamtan ang isang mas mataas na layunin, isang walang hanggang layunin. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mga mukha ng mga tao na nakilala sa mga taon ng kanyang paglalakbay. Nasangiti sila, malaya mula sa sakit na minsang nagbigkis sa kanila. At habang tinitingnan ang malawak na abot-tanaw, alam niyang ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento ni Avelino ay hindi lamang kwento ng isang aktor na gumawa ng pelikula. Ito ay kwento ng bawat isa sa atin. Kwento ng tao na, kahit sa gitna ng dilim, ay nakakahanap ng dahilan upang mabuhay, lumago, at maging higit pa sa kung ano siya noon. Kwento ng sinumang magpapasakop sa sakit, sa pagbabago, at sa muling pagkabuhay ng espiritu. At ang kwentong ito, sa kanyang pinakapayak na anyo, ay hindi kailanman malilimutan. Para malaman kung sino talaga ang nakapanood hanggang dulo ng video, mag-iwan ng komento gamit ang salitang pagkabuhay. Tignan natin kung ilan sa inyo ang sumama sa amin hanggang sa huling minuto.